Pong hapong ito, tayo po ay dumako na sa ating sama-samang panalangin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Awit ng matitiwala sa Diyos. Siya naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ay aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ikaw niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas, sapagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pagluso pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating pagsalot panghagat ng dilim. Di ka matatakot sa anumang bagay, araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong parurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuti ikay mapahamak at walang daratal.
Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong madalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at dagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Isang maikling announcement po. Panatilinin po natin yung ating social distancing po, no, na wag po tayong magdikit-dikit. Ito po ay napakahalagang panawagan sa ating lahat. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa mga sandaling ito, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga pinaghihinaan ay inyong palakasin. Ang lahat ng mga may sakit inyo pong ganap na pagalingin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po ang lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo po ang makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mensaheng nagpapagaling na ihahatid ng aming punong lingkod upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumainyo. Brothers and sisters, our healing message for this afternoon is taken from 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 9. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with them. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to acknowledge the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these men opposed the truth. Men of depraved minds, who as far as the faith is concerned are rejected. But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, kaaman na sa salami, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. May ilan sa kanila nagagamit ng paglilinlang, nabatbat ng kasalanan at alipin ng sari-saring pita. Lahat na'y ibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay di sila makauunawa ng katotohanan. At tulad ni Jannes at Jambres na sumalungat kay Moises, ang mga lalaking ito'y salungat din sa katotohanan. Wala na silang iniisip na kabutihan. Ano pat napatunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Be strong.
For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your tears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you've been looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can place you that you can command. I know that you will always be in His love, in His power. You will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. The Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Be strong and take courage. For the one who lives within you will be strong in you Purihin ang Panginoon. Itaas ang iyong dalawang kamay. Isikawin niya ang salitang, I am strong. I am rich. I am humble. I am obedient. Totoo ba yan? Masunurin ba tayong lahat?
tatandaan nyo, ang taong masunurin sa Diyos ay laging pagpapalain araw-araw. So, we are just following government instructions, kaya hindi tayo aabutin ng overnight dito. Hanggang alas 7 lang tayo, at pagkatapos ng final blessings natin, hindi kayo aalis sa inyong kinatatayuan sapagkat mayroon gagabay sa inyo kung saan kayo dadaan. Huwag tayo nagmamadali. In all kinds of terrorism, plagues, pestilence, famine, etc., na sabi ng Panginoon Kristo, sa daigdig nito, marami kayong dadaanan na kapighatian. Subalit ang sabi niya, huwag kayong matakot. Napagtagumpayan ko na ang lahat na kapighatiang iyan. Amen ba? How would you overcome the terror of COVID-19? In the last days, sabi ni San Pablo, maraming terrorism ang mangyayari at magaganap sa ating daigdig. Famine, pestilence, all kind of sicknesses. Subalit, tandaan nyo ito, walang imposible sa Diyos. Kaya, ibig kong ibahagi sa inyo ang 4 na salita. Ang unang salita starts with letter R, as in Ramos. Pangalawa, the lettered word starts with letter S. And the fourth starts with letter A, which means east. Anong ibig sabihin nito? Pag ito ay tinandaan natin, mapagtatagumpayan natin ang COVID-19. At sa araw na ito, tapos na ang pananakot ng COVID-19. R stands for remember and relax. Remember, kapag may sakuna, may ganitong pangyayari sa ating paligid, para tayo Psalm 77 verses 11 to 12 says, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Alalahanin natin sa araw-araw. Nakikinig ba kayo? May himalang ginagawa ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya makasalanan ka man, makipira ka man, may kapangyarihan o wala, buhay ng tao. Dahil sa himala, naririto tayo ngayon. Dahil sa himala, buhay pa ang bansa natin ngayon. Mayaman na mayaman pa ang ating bansa ngayon. 3, so do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom in His righteousness, and all these things will be given to you. Naintindihan yung English ko? Ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Mag-relax kayo.
sapagkat maging ang buhok nyo ay bilang na ng Panginoon. Natatandaan yung bahagi ko sa inyo, nawalan ako ng shampoo, huling patak ng shampoo nung Sabado. Nung Sabadong gabi, dumating ang aking shampoo na nanggagaling pa sa Australia. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Diyos. Kaya lahat nakikinig ngayon, ako ay nagpapasalamat. Di man kayo biyayang ito ng Panginoon. In other words, our password is, hindi bigas ha, R-I-S-A, hindi R-I-C-A. To overcome the terror of COVID-19 in all kinds of terrorism, man-made or whatnot, we need to remember the deeds of the Lord. Alalahanin natin, may ginagawa ang Diyos sa ating ikabubuti sa lahat ng panahon. So just relax. Pag relax ang isang tao, ang kanyang immune system ay hindi manghihina ng panlaban sa lahat ng virus o sakit. Para hindi magkasakit o para gumaling sa sakit. Walang sakit na hindi napagtatagumpayan. Kaya ngayong araw, ulitin ko, tapos na ang pananagasa, ang terrorism ng COVID-19. So, stand up and relax. Relax lang tayo. Sapagkat ang taong hindi relax, nanginginig, madaling matakot, madaling mamatay. Hindi pa oras ng kamatayan, na mamakaramdaman ay humahantong sa kamatayan kapag natatakot, nanenerbyos ang tao, nanghihina ang kanyang immune system. Kaya ang panglaban sa lahat ng sakit ay kalakasan ng katawan, kalakasan ng kalooban, hindi panghihina. Bakit tayo nanghihina? Sa good news. Sabihin nyo, good news. So ang sigaw, Rise up, the people of power. Stand up across the land. Pull down the enemy's stand. When he arose, when he arose, when he arose, when he arose,
rise up. Anong ibig sabihin ng rise up? Ang sabi ng iba, bumangon ka. Huwag kang manatili sa iyong kalagayan. The other word for rise up is stand for Jesus. Manindigan ka sa iyong pananampalataya. Huwag kang makikinig sa pananakot ng kaaway. The next word there is I stands for imagination and imitation. Imagination. Marunong ba kayo mag-imagine? Anong na-imagine nyo sa loob ng bahay during the lockdowns? Siyempre, ang na-imagine nyo, yung naririnig nyo sa television, sa radyo, na masamang balita. Imagine nyo yung mga gumagaling. Wala namang gamot ng bibigay, gumagaling. Iyon ang imagine nyo. Gagaling kayo. At magaling na nga kayo. Saan nyo masusumpungan yan? Ephesians chapter 3, verse 20 says, now to him who is able to do more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Sabihin nyo, power. Remember, God has given us the power to think or imagine. Ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, maging laman ng ating isipan ang mga bagay na maganda, totoo, kahangahangang gawa ng Diyos, at ang lahat na makapagbibigay sa atin nagsigla ng katawan at kaluluwa. Tiyak yun, talo natin ang lahat na virus na darating sa ating daigdig. This is what we need today. The positive way of thinking or imagination and imitation. Ano ang ating your leaders who spoke the word of God to you? Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Naintindihan niyo yun? Ang ating gagayahin ay hindi yung duwag sa daigdig. Gagayahin natin ang tapang ng mananampalataya. Salamat sa mensahe ni Cardinal Tagle. Sana ang may pananampalataya sa Diyos, anumang nangyayari sa kanyang paligid, ay walang kinatatakutan. Never be afraid. The next letter stands for, anong next letter? S. Hindi C. Pag C, bigasyon, rice, R-I-C-E. Itong binabay ko sa inyo ay S. It stands for secrets and security. You know, sa kaharian ng Panginoong Diyos, maraming lihim. Kaya ang Panginoong Kristo, kapag nangangaral sa maraming tao, dinadaan niya sa isang talinghaga.
At ako'y ang nananalig ngayon na maging ang mga nagmamaman sa atin ngayon, anuman ang kanyang tungkulin o intensyon, babaguhin ang kanilang imagination at magkakaroon sila ng kalayaan sa takot. Ang ating kaaway, hindi natin nakikita, nananakot lang. Sabi sa Biblia, he is like a roaring lion. There is he in us than he who is on the world. Mas malakas ang sumasa atin. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Amen ba? Sabihin niyo, secret. Maraming nagtanong sa akin, ano ang sekreto ng gawaing ito? Bakit tayo nalagay sa malayo sa August 20? Normally, ang ating anniversary ay pumapatak sa malapit sa August 20 sapagkat ang aking birthday ay August 20. Ngayon, nilagay tayo sa August 29 dahil maluwag na ang ating gobyerno ngayon. At lalong luluwag yan. Babalik tayo sa normal na pamumuhay. Maniwala kayo sa hindi. Ngayon, sa araw na ito, tapos na ang terrorism ng COVID-19. Marami ang lihim. Subalit sa mga manampalataya, ipinahayag na ng Panginoon sa pamagitan ng mabuting balita ang kanyang mga lihim. Isang lihim na aking nasumpungan sa paghahari ng Diyos ay ang pagsunod. Pagsunod. Ang taong masunurin sa kanyang magulang, hahaba ang buhay. Laging pagpapalain sa lahat ng araw. Amen ba? Sabihin mo na, security. Bakit tayo matatakot? We are secured. Sabi sa Salmo 91, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Malay mo, ang katabi mo, anghel yan. Siyang mag-iingat, saan man dakot pumaroon, tiyak iingatan. Anong ibig sabihin ng iingatan? It means security. So, rise, life. Then, relax. Kaya sabi ng Panginoon, bakit kayo mag-aalala? Tingnan nyo ang mga ibon, ang mga halaman, ang mga bulaklak. Ako ngayon, sa bahay namin, naghahalaman kami ng mga pananim sa paso. Naman, itlog ng itlog. Kaya mayroon kaming itlog araw-araw. Tatandaan nyo, ang gatas at itlog, pagkaing pampalusog. Amen ba? Iyan ang kailangan natin ngayon para mapagtagumpayan natin ang terrorism ng COVID-19. Kalusugan ng katawan at kalakasan ng loob. Lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot para hindi na ba? Sa simula pa, nang likhain ng tao, ng Diyos ang tao, babae at lalaki, hubad-hubad sila. Pero nagkasakit ba si Eva at si Adan? Nakagat ba ng lamok si Eva at si Adan? Naramdaman ba nila ang init at ang lamig sa gabi? Hindi. Sapagkat mayroon silang
immune system protection na binigay ang tao sa utos ng Diyos. Kaya walang kapangyarihan na natin sa hindi ang pinagagawa sa atin ng pamahalaan, iyan ang kanilang protection sa atin. Pero panalangin natin na in love, in God, in our neighbors. Secret and security. What does A stands for? A stands for everything and everywhere. Verses 23-24, Jesus said, if you can, everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Everything is possible. Everywhere. Kaya ako'y naniniwala na lahat kayong nakarating ngayon sa Diyos, hindi galing sa tao. Sapagkat ang karunungan na sa Diyos ay hindi maunawaan ng tao. Hindi lockdown ang kailangan natin. Ang kailangan natin ngayon, kneel down and pray. Kneel down and pray. Sumuko na tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kumilala tayo at tumawag isa't isa at lahat ng tao, lahat ng inyong suliranin, aking tatapusin. Maging ang COVID-19. Amen ba? Everything is possible everywhere. Kayon, sa pamagitan ng Facebook, sa pamagitan ng internet, sa pamagitan ng YouTube o Tubyo, lalaya at lalakas ang kanilang pananampalataya. Asikaw nyo ang salitang Amazing Grace. Ulitin nyo. Okay, taas ang inyong mga daladalahan, ang prayer request, lahat ng offering ninyo, and let's expect a miracle. This is God's amazing grace. The sound, the saint, a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace that brought my heart to feel, and grace my
sa tapat ng inyong dibdib. At tayo ay mananalangin. Pagkatapos ng panalangin ko, i-exit na ko. Ang sabi sa kasulatan, I must decrease as the Lord increases. Sumagana nawa ang habag ng Diyos sa atin. Kalimutan niyo si Brother Mike, huwag yung kakalimutan ang mga kahangang-hangang gawa ng Diyos sa inyong buhay. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag ipinangako niya, tutuparin niya. Ang pangako ng Diyos, saan may dalawa o tatlong nagkakatipon, naroroon akong kasama nila. Kaya sa aking pag-alis sa entablado, mananatili kayong nakatayo at patuloy niyong kakausapin ang Panginoon kung ano dapat niyong gawin. Huwag kayo nagmatutso. May baron tayong salamat po sa biyayang kahanga-hanga na ginagawa mo at patuloy na ginagawa mo sa buhay ng lahat ng tao. Nawa, sa panahon ngayon, ang lahat ng tao ay turuan mong magbalik loob sa iyo. Kalimutan ang sarili, kalimutan ang kayamanan, at talakayin ang kapangyarihan na nagmumula sa karunungan na bigay ng Diyos sa tao. Patuloy niyo pong bigyan ng karunungan at kalakasan ang aming Pangulo at lahat na nanungkulan sa aming bayan. Patawarin sila sa lahat ng kasalanan kung sila man ay nagkasala at masumpungan nawa nila ang tamang solusyon sa terrorism na ginagawa ng COVID-19. At kami nananalig sa araw na ito, tapos na ang kapangyarihan ng COVID-19. Say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pagpalain kayong lahat ng Panginoong Diyos. Thank you and God bless you.